Ayan, katumbas yan sa paggurgor ng karapatan mo. It's like, katumbas yung litrato na yan sa paggugurgor literally ng isang taong humihinga. Hinarangan nila, pinarka nila ng mga truck na yan. Ganyan ba ang way kung kayo ay matino? May plano ang buwaka ng Inang Bangag Junior at ang kanyang asawa at ang mga cohorts sila, mga kasabwat nila sa mafia government na kumbinsihin at buhayin uli ang sangkot sa bribery extortion. Si Lisa, si Kumar at si Chua. At marami pang iba at may mga senador pa. Dahil sa nalaman na ng mga Pilipino na walang iba ang gobyernong ito na Marcos Bangag at ang First Lady umaacting na korduroy na tupa ay pwede kang ipagurgor. Although yung threat sa buhay mo nandiyan na yan, mga palangga. So yan ang gusto nilang gawin kasi gusto nilang isuppress ang ating mga karapatan para i-share sa inyo kung anong ginagawa ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan. Iko-connect lang natin, okay? Iko-connect lang natin kung bakit kailangan ninyong kumilos. Mafia na po ang gobyerno. I'll talk about mafia mamaya. Pero ito, konektado ito, mga kababayan. Di ba yung Maisog Rally? Share ko lang. Nakita nyo yan? Bago tayo, ayan. Nakita niyo yung Maisog Rally? Yan yung sitwasyon. Okay? Yan yung sitwasyon dyan kahapon. Yan ang supposedly na pagdadausan ng pagtitipon ng mga Pilipino, ng mga Taclobanyon na mag-air ng kanilang boses, ng kanilang hinaing sa taong bayan. Pero kayo na ang humusga, mga kababayan. Ayan, katumbas yan sa paggurgor ng karapatan mo. It's like, katumbas yung litrato na yan sa paggugurgor literally ng isang taong humihinga. Hinarangan nila, pinarka nila ng mga truck na yan. Ganyan ba ang way kung kayo ay matino? Obserbahan nyo, kahit ikaw ay elementary graduate lang o elementarya ka lang o hindi ka nakapag-aral na mayroon kang common sense. Even sa pagpapark ng sasakyan, may parking bang ganyan? Sige, palusot nila. Hindi kasi during that time, walang parking space eh. Di ba? Kunyari yan ang palusot nila. Wala kasi mapagparkan ang truck. Yan ba ang proper way of pagpapark? Nakakalat, nakascattered na ang intention ay to what? Para harangan, to suppress, i-obstruct ang lugar na yan para hindi makapagtipon-tipon ang mamamayang Pilipino. You decide, mga kababayan. Hindi mo kailangan maging henyo para maintindihan yung ano na yan. Okay? Tanggalin ko na, palangga. So nakita niyo, hindi mo kailangan maging henyo para hindi mo maramdaman na itong gobyernong ito ay mafia. Kaya naman, itong distressed mother ay may planong, well, sabi ko nga, matagal ng planong ipagurgur yan. Dahil sa hawak ng ebidensya at paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan, na gustong-gusto ni Lisa ipa-uwi yan sa Pilipinas at tatamnan ng mga kaso, which is tinamnan na nga, nagkaroon na nga ng fabricated crime, which is later on na withdraw. Eto, distressed mother, makinig ka, fresh na fresh. May plano ang buwaka ng Inang Bangag Junior at ang kanyang asawa at ang mga cohorts sila, mga kasabwat nila sa mafia government na kumbinsihin at buhayin uli ang kaso mo para what? Ipa-extradite ka? I-extract ka? No, ipa-extract ka? Ipa-kidnap ka? Pero hindi na magwawagi yan. So you protect yourself there. So yan po ang plano nila. It's the same plan nila kay JM, kay Jonathan Morales. So ang pattern, very Lisa, very bangag. Di ba ganun din ang gusto nilang gawin sa akin? October of 2022 pa lang. Gusto nilang gawin sa akin na ipa-extradite. Kaya nag-fabricate sila ng crime kasama sa pakikipagsabuatan si Taberna last year. Di ba?
nagkipagsabuatan sila sa mga even sa prosecutor's office, nakipagsabuatan sila to fabricate the crime para makapag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. It's the same sa iyo, distressed mother. It's the same sa iyo, Sir Jonathan Morales. Ang pagkakaiba lang na dyan ka sa Pilipinas. So I hope the likes of Attorney Rodriguez, Attorney Harry Roque will help you kapag ikaw ay tinamnan na ng mga fabricated crime o buhayin ang mga dismissed cases. Ngayon mga kababayan, eto ang gustong gawin sa inyo. Yan ang pinakamaliwanag na halimbawa na pagpapakita na yung pagpapark ng truck na yun dun sa Maisog ay it's like para kang ginurgur na, literally na ginurgur na. Ayaw kanilang pagsalitain. Kasi ang gobyernong mafia na to ay sinisensor tayo. Kaya naman, di ba? Remember, itong kanyang kick-off rally ni Marcos Jr. Kaya sa susunod kick-out rally, kick-out na yung hayop na yan. Noong January 28, anong ginawa doon? Di ba pinwersa ang mga kawani ng gobyerno para umaten sa kick-off rally na yun? Dahil kung hindi, may kapalit na parusa o tatanggalin sa trabaho. Di ba? Kasi gusto nilang yung narrative ng mga bangag, akala nila ay naniniwala pa sa kanilang tao. So, ang ginagawa nila, sinisensor tayo, tapos yung mga kawani ng gobyerno, yung mga employees, ay puwersahan nilang pinapa-attend doon sa kanilang kadyotahang rally. It's the same na ginagawa ni Marcos Jr. now, na umiikot sila ni Tambaloslos para magbigay ng ayuda. Okay yung pagbigay ng ayuda, pero ang ginagawa nila, magbigay ng suhol sa taong bayan para kunyari palakpak doon para kunyari siya ay dinitingala pa o naniniwala pa sa kanya yung tao. Pero ang totoo ay humihiyaw na ang taong bayan sa kadyotahan, sa kawalangyaan, sa kamafyahan nitong Marcos Jr. na ito. At itong distressed mother na ito ngayon ay gusto nilang ipagurgur. According to my puting ahas. Gusto nilang ipagurgur kasi nasa UN na sila. Ang gobyernong ito nandoon na. Ang mga pangalan nila, kahit yung pangalan nila sa kinaray ko na rin yan dito sa Amerika. Pero yung doon sa UN na dinala ng distressed mother ang mga ebidensya, kasama ang kanyang asawa na gusto siyang ipagurgur. Kasama din si Kumar doon. James Kumar nakasabwat according to my source and doon sa ating email na na binasa natin ayon sa ating mga nakakilala sa kanila, sangkot sa bribery extortion si Lisa, si Kumar at si Chua. At marami pang iba at may mga senador pa. Ngayon, you talk about censorship. Ito yung ginagawa sa atin, di ba? Isi-censor ka, maglalatag ng mga truck, bibili nila lahat ng mga plane tickets. Buti sana kung binili nila doon sa part ng owner, baka sinindak nila. Sabihin ng airline, sige, sinindak ni Lisa dahil kung hindi nyo i-sold out lahat yan, kunwari, ay titirahin namin kayo sa iyong mga taxes or hahanapan namin kayo ng butas para matanggal yung inyong mga prangkisa or lisensya sa inyong negosyo. Yan ang ginagawa, harap-harapan. Imagine yung mga kababayan, nasa social media age na tayo na anyone can snap sa mga pangyayari. Kaya nga nakikita niyo yung mga truck na yon na hinarang nila doon sa pagdadausan ng pagtitipon. Mafia po ang tawag dito. Tapos, kapag nagsasalita tayo, di ba, aarestuhin tayo. I-detain katulad ng ginawa ni Estrada at ni Bato at ng Senado kay Agent Morales na kinontempt siya ng mga buwaka ng inang yun. Okay? Na sinasabi siya ay nagsisinungaling sa PDS niya at yun ay illegal or kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ang ginawa ng mga jutang, ginimes na mga senador na yon. Okay? At later on, although sinabi ni Mr. Morales na mabait sa kanya, it's all bull. Okay? Sabi ko nga, it's all katarantaduhan. In the first place, hindi siya dapat na-contempt. Di ba? Pero, sabi ko nga, during that interview, magpasalamat tayo kasi during that time, ay
nirelease nila at kasi majujugjug sila ng taong bayan. Yan ang arrest, pag-aaresto o intimidation sa inyo, pagdidetain. Kaya nga, di ba, wala na mga journalist ngayon na nagsasalita, may mga mangilan-ngilan siguro, against sa kajotahan ng gobyernong ito sa issue ng kidnapping, smuggling, asa na yung mga aktivista? Okay? Na nagrarally tuwing may ganitong mga issue. Kahit nung panahon ni Noynoy, in fairness doon sa mga aktivista na yun noon, sasalita sila pero nasa na ngayon. Isa yan sa mga pinlano ni Lisa o ginawa niya na pag-upo ni Kuting na isuppress ang media. Dahil kung hindi, aarestuhin o intimidate. Lahat ng mga dissenting opinions o mga nagbibigay ng mga opinion, nagkikriticize sa gobyerno, iaarestuhin nila at pakakasuhan nila.